Ngayon, si Lurushi, ang ating Diva Lu, ay pipili ng isang kaibigan at magpadala ng text. Tignan natin kung magtatagumpay ang scam. Ang pinakagwapong si Jiang Hoshin? Sino ba itong si Jiang Hoshin na nasa unang listahan pa sa contacts ni Diva Lu? Hindi ko pa narinig. Tignan mo ang note. Hindi kaya ito ang isang bagong heartthrob? Jiang Hoshin! Halika! May kunting problema ako. Pwede ka bang magpahiram ng pera? Ngayon ikaw na ang kilalang Diva Lu. Kailangan mo bang manghiram sa akin? 7 taon na tayong walang kontak. Baka nga may pinagdadaanan ka. Ikaw ba aakyat pa? Bilisan mo! Ay, andyan na. Tapos na ang monthly performance report. Sa kabuuan, maganda naman ang resulta. Maliban lang sa ilang tao. Hindi ko akalain ang paraan ni Miss Lu ay ganun kasimple pero sobrang epektibo. Si Mr. Jiang, baka nga ibibigay ang lahat ng yaman sa'yo. Talagang maluwag siyang gumastos para sa akin. Ganun pala. Kung ganun, subukan nating kontakin si Mr. Jiang. Sana magkaroon siya ng anti-scam awareness. Sige. Jiang Hoshin! Huy! Nakikinig ka ba? Tignan mo si Song Liang. Ang mga artista niya ngayong buwan, nagbigay ng 30 milyon na kita sa kumpanya. Tapos, tignan mo si Xiao Wen. Ngayong buwan din, nakagawa siya para sa kumpanya ng higit 20 milyon na kita. Ikaw naman, ang mga artistang hawak mo ngayong buwan, nagpababa ng mahigit 200,000 sa kumpanya. Gusto mo pa bang magtrabaho rito? Boss, hindi ka pa tapos? Hindi ka pa tapos? Gusto ko lang makita araw-araw. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan mo? Pwede po ba si Jiang Hoshin ito? Bakit parang pamilyar ang boses na ito? Medyo busy ako ngayon. Pwede bang mamaya na lang natin pag-usapan? Sige. Tumawag ako para sabihin sa'yo na sa susunod, huwag basta-basta maniwala sa kahit anong message. Mamaya, ibabalik ko sa'yo ang pera. Huwag ka nang basta-basta magpapaloko. Ang boses na ito, bakit parang si Lurushi? Si Diva Lu? Siya? Isang walang kwentang manager lang siya. Makikilala ba niya si Diva Lu? Kung kilala niya si Lurushi, giging ganito ba ang kalagayan niya? Kung talagang kilala niya si Lurushi, ibibigay ko sa kanya ang panya ko. May pumasok na 5,200,000 sa account mo. Ano to? Tunog ng text message? Akala mo ba dahil nagpalit ka ng ringtone, makukuha mo ang 5 milyon? Bibigyan pa kita ng 1 buwan. Kung ganyan ka pa rin na parang walang pakialam, huwag ka na magtrabaho dito. Mayas ka! Boss Wang, sabihin niyo nga, ang taong kagaya niya, paano siya magtatagumpay? Mr. Jiang, tara na, mag-barbecue tayo. Ikaw ba ang taya o ako? Ayos! Pwede bang ayusin mo naman ang mukha mo? Ang daming tao rito. Wala namang nakakakilala sa akin. Nga pala, Mr. Jiang, ano na naman ang nangyari sa kumpanya kanina? Wala. Dahil lang naman sa performance. Pasensya ka na, Mr. Jiang. Kasalanan ko. Mahina ako. Wala kang kasalanan. Ako ang may problema. Pero seryoso sa susunod na buwan, kailangan na natin magsipag. Huwag mong hawakan ng ulo ko. Baka hindi ako tumangkad. Tapos kamumuhian mo ako. Sige, para sa ating susunod na pagsisikap, tagay tayo. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Baka malasing ka na naman. Ang tagal natin di nagkita, Jiang Hoshin. Diva Lu? Mukhang sobra na akong nakainom. Gaano ba karaming nainom niya? Mahina kasi siya sa alak. Hello, Xiao Wu?
Si Shaonan ay lasing na naman. Nasa karinderya sa baba. Punta ka rito at sunduin siya. Ikaw na si Divalo. Pumunta ka pa ba sa ganitong kainan? Ano ngayon kung diva? Tao rin ang diva. At kumakain din. Ano bang tinitingnan mo? Wala lang. Kung ganito ako sumama sa'yo kumain. Hindi ba magsiselos ang asawa mo? Wala akong asawa. May girlfriend. Wala rin. Sakto. Ako rin wala. Uy, napanood ko dati sa show. Parang may kasama kang male artist na... Si Guy, tama ba? Ayun ay gawa-gawa lang ng kumpanya para i-chef kami. Hindi ko talaga siya gusto. Pero... sa daming taon na lumipas, bakit hindi ka man lang nakipag-ugnayan sa akin? Hindi ba't abala ako sa trabaho? Abalang-abala sa pagsilbi at pagtimpla ng tsa para sa mga magagandang babae. Kung wala ako, hindi ba't ganyan lang naman ang trabaho? Sa daming taon na lumipas, wala ka bang nagustuhan kahit isa? Pasensya na. Hello? Ha? Ano yun? Hoshin, may anak na babae ang katrabaho ng tatay mo. Guro siya sa middle school. Mabait at masinop siya. Puntahan mo siya ngayong weekend. Sige, alam ko na. Pag-uwi ko na lang natin pag-usapan. Ano yun? Pinipilit ka bang mag-blind date? Oo. Ano bang hinahanap mo sa taong makikilala mo? Wala naman masyado. Basta, mabait lang. Ano tingin mo sa akin? Huwag mo naman akong gawing biro. Sobra yung perang pinadala mo kanina. Ibabalik ko sa'yo. Noong araw, kung hindi mo binigay yung natitirang 520 yuan mo para sa pamasahe ko, hindi magkakaroon ng Divalurusi ngayon. Noon pa sinabi ko sa'yo, nababayaran kita ng 10,000 beses. Hindi pwede. Sobra naman yun. Iwan mo na lang. May problema yung bank card ko ngayon. Ikaw na muna magtago. Hindi mo pa nasagot yung tanong ko kanina. Jiang Hoshin, mahal kita. Maging tayo na. Ay! Hindi ka pa kumakain. Hoy, sandali lang. Jiang Hoshin, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Sumakay ka muna. Bakit ka nakakatulala? Sakay na. Kuya Jiang! Xiao, sakto. Si Xiaonan. Ipapasa ko sa'yo, ha? Itong taong to, bakit parang kamukha na si Divalu? Saan ba tayo pupunta? Sa bahay mo. Anong amoy sa bahay mo? Mukhang itong mga taon, nahihirapan ka rin talaga. Isa lang naman akong third-rate agent. Ikaw ay diva. Tapos, bigla kang pumasok sa bahay ko. May lakas ka na ng loob. Hindi halata, ha? Talagang gusto mo pala ako. Baka naman. Sa mga litrato ko. Hindi. May sipon lang ako nito mga araw. Hindi nakapag-ayos. Ang tagal din nating hindi nagkita. Mas naging diretsahan ka na. Ang tagal nating di nagkita. Mas naging mahiyain ka. Ngayon, ako mismo na sa harapan mo. Ibigay mo sa akin. Atsu! Sensya na. Nakakabwisit ka naman. Uy! Kailan pa tayo nagkaroon ng ganitong picture? 1, 2, 3, smile!
parang hindi maganda yung kuha kanina. Isa pa tayo. Sige. Sige, isa pa tayo. Hoy, tumabi ka rito. Mas maganda ang ilaw rito. Sige, 3, 2, 1. Noong nag-aaral tayo, lahat kaya mong gawin, pero hindi ka makaharap sa akin. Noong nag-aaral tayo, sobrang galing mo sa klase. Natatakot akong makaabala sa'yo. Eh ngayon? Ngayon? Ngayon ikaw ang diyosa ng entablado. Ako ang maliit na manager. Sobrang layo ng agwat natin. Anong malaking agwat ang sinabi mo? Sa harap mo, ako pa rin ang dating si Lurusi. Jiang Hoshen, gusto kita. Maging tayo na. Sa totoo lang. Hoy! Nakakasama sa katawan ng alak. Jiang Haoshen, araw-araw ka nakangiti parang bulaklak. Paano ka pa nakakangiti? Pinaputo ng bus ko ang kontrata kay Shonan? Kung hindi, wala siyang makukuha ang trabaho. Akala mo ba at charity company kami? Sayang oras. Malaki ang potensyal ni Shonan. Boss Wang, alam ko na yan ang sasabihin mo. Kasunduan sa pustahan? 2 milyon nakita sa isang buwan? Ako na manager? 5 taon na akong manager. Hindi ko pa nagawa yun. Pero sabi ni Boss Wang, kung hindi mo siya iwanan, pirmahan mo ito. Kung ako sa'yo, putulin mo na lang ang kontrata kapag umalis siya. Baka makasurvive ka pa ng 2 buwan. At hindi ka magbabayad ng 2 milyon sa kumpanya. Sige na, pipirmahan ko. Jiang Haoshen, talagang hindi mo alam ang limitasyon. Pag hindi mo natapos ang pustahan, wala kang pagbayad sa kumpanya. Ano ang gagawin mo pag dumating ang oras? Magandang umaga, Mr. Jiang. Naulit na naman ang pag-inom kagabi. Hindi mo naman ako ginalaw habang lasing ako, di ba? Ano bang kalokohan na sinasabi mo? Kahapon, si Xiaowu ang naghatid sa'yo pa uwi. Kung iisipin, ang weird. Pakiramdam ko, nakita ko si Queen Lu kagabi. Si Queen Lu? Narinig mo na bang chismis? Anong chismis? Siyempre tungkol kay Queen Lu at kay Gaike. Lumabas na yung relasyon nila. Ang laki ng balita. Di mo alam. Ano? Hello? Oo. Ate Lo, sa side ng kumpanya ni Geke, matigas sila. Sinabi nilang oras na ito na makapagsunduan ng 2 kumpanya para sabay na itulak ang publicity. Ate Lo, may karelasyon ka na ba? Yung taong pinaimbestigahan ko sa'yo. Kaya tawagan mo na sila agad. Linawin mo ang balita kasi kakasimula pa lang namin. Hindi pwedeng masira ng chismis. Ate Lu, yung pinaalam mo sa akin na tao, isang third-rate manager lang siya. Sa ilalim niya, isa lang ang alaga niya at hindi sikat na artista at malapit na siyang tanggalin ng kumpanya. Tatanggalin? Bakit? Narinig ko mahina daw ang kakayahan niya sa trabaho. Tapos, pumirma pa siya ng kontrata na para pustahan sa kumpanya. Kaya siguro, hindi magiging madali ang buhay niya. Hello? Nasaan ka? Ano? Nasa blind date ka? Bago tayo magkita, dapat sinabi na ng nanay mo, diba? Dowry ng 380,000 at pagkatapos ng kasal, hindi ako magtatrabaho. Kung matatanggap mo yan, pwede tayong magpatuloy na mag-usap. Narinig ko na manager ka raw. Kung ganon, siguro marami kang kilalang artista. Kilala mo ba si Lurusi? Maaaring kilala. Kung hindi, hindi kilala. Anong ibig mong sabihin dapat kilala? Pwede ba na dahil sa trabaho niyo, pag nakita, kilala na agad? Hindi naman. Unang beses pa lang tayong kumakain. Pwede ba mas magaan na usapan?
Sino ka ba? Hindi mo ba nakikitang ako at siya nasa blind date ngayon? Boyfriend ko siya. Ano sa tingin mo? Ay, Si Lurusi? Siya si Lurusi! Rosie. Sakay ka! Kung talagang hindi mo ako gusto, hindi kita pipilitin. Yung nangyari kahapon, kalimutan na lang natin. Hindi ko sinasadya. Hindi ganun ang ibig ko. Bakit hindi mo kailanman diretsong sinagot ang tanong ko? Akala ko magkasama tayo. Pero, pumunta ka pa rin sa blind date. Hindi, huwag kang umiyak. Anong ginagawa mo? Pupunasan ko ang luha mo. Yung tissue mo, ginamit mo na. Sige na. Pero, hindi mo pa rin sinagot ang tanong ko. Ako? Gusto kita. Pero hindi ako bagay sa'yo. Eh ano ngayon? Mas lalo na akong hindi bagay. Kaya nag-blind date ka? Kasi nung araw na yon, online ako. Nakita-kitang kasama si Gaiki. Akala ko kayo Ako na. at si Gaike, pakanan ng kumpanya para sa publicity. Kahit yung mga litrato na magkakahawak kamay kami, peke lang. Wala talaga kaming anumang relasyon. Totoo ba? Hindi mo ba ko paniniwalaan? Yung kasunduan mo sa kumpanya na yun, ano bang ibig sabihin nun? Ayos lang. Kaya ko itong iusin. Sandali lang. Pinakunta ko ng assistant ko, ang ilang malaking director at mga resources sa variety show. Ibibigay ko lahat sa'yo. Hoy, hindi na kailangan. Ha? O baka, pirmahan mo na lang ako. Sakto, matatapos na rin kontrata ko. Tapos sa kumpanya ninyo, may isang tao na lagi akong tinatanong tungkol dito. Kaya mas mabuti nang pumirma na lang ako sa'yo. Sigurado ka ba? 2 milyon kada buwan. Maganda rin naman ang potensyal ni Xiaonan. Kita mo, dahil magkasama na tayo ngayon, hindi naman pwedeng habang buhay aasa lang ako sa'yo para iligtas ako. Sige. Pero mangako ka sa'kin. Kung hindi na talaga kaya, sabihin mo agad sa'kin. At isa pa, bawal kang pumunta sa blind date. Sige, dito muna lang ako ibaba. Baka makuhanan tayo ng litrato. Ano bang ginagawa mo rito? Dahil pa rin sa 2 milyon na yon, pero may usapan kami ni Xiaonan para makipag-usap tungkol sa partnership. Sige na. Teka, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo ha. Alam ko na. Halika. Lumapit ka pa. Lurusi? Hindi ba't kakapahayag pa lang yan ng relasyon kay Geke? Hindi ko akalaing palihim siyang makikipagkita sa lalaki dito. Xiaonan, anong ginagawa mo? Mr. Jiang? Xiaonan, anong ginagawa mo? Aalis na muna ako. Bilisan mo burahin ang video. Mr. Jiang, hindi kaya ikaw at si Miss Lu ay nagde-date? Kaya pala noong araw na yun, yung pinakagwapo sa variety show, ikaw yun, di ba? Matagal na pala kayong magkakilala. Ano bang pinagsasabi mo? Para lang yun sa promo ng variety show laban sa panuloko. Inayos ng kumpanya. Totoo? Siyempre, totoo. Burahin mo na yan. Sige, sasabihin ko sa'yo, ang proyektong ito, kailangan nating makuha. Tara, Oy, Mr. Jiang, hintayin mo ako. iusin mo naman ang buhok mo. Uy, hindi ba't makikipag-usap tayo para sa negosyo? Bakit wala ni isang tao? Magandang araw sa inyo! Oh, kayo ba mula sa Shenyo Company para makipag-collab? Oo, tama. Dito po tayo. Pero bakit ngayong araw kasi si Diva Lu pumunta para pag-usapan ng renewal ng kontrata. Kaya lahat ng tao nakatingin doon. Hindi naman siya bihirang hayop. Ano bang nakakatawa sa panonood? Tara na po. Dito po. Ito ang profile ni Xiaonan mula sa amin. Pakitignan po. Sige. Sandali lang po. Tatawagin ko muna ang aming direktor. Salamat sa abala. Huwag kang kabahan. Mamaya ayos na yan. Magpakilala ka lang ng maayos. Hello po. Xiaonan.
Kung sino-sino lang dinala mo sa kumpanya, ha? Ano ba ang kumpanya? Charity? O palengke? Paalisin mo silang dalawa. Sandali! Pakiusap! Tignan niyo ulit. Pagmasdan niyo na mabuti. Mas malaking potensyal si Xiaonan. Basta bigyan lang siya ng isang buwang trial. Wala pang 100,000 followers. Ganyan lang ang sales niya sa live. Bakit siya ang kukunin niyang endorser? Bigyan nilang ulit na pagkakataon. Mr. Jiang, ayos ka lang ba? Halika, may ipapakita ko sa'yo. Tara! Ay! Tignan mo, sino yun? Ang mga produkto namin, lahat in-endorso ni Divalu. Tapos ikaw, magdadala ng hindi kilalang artista? Gagawin mo endorser ng kumpanya namin? Ha? Anong karapatan mo? Bitawan mo siya! Ay, Divalu. Mr. Su, Ha? sa nakikita kong sitwasyon sa kumpanya ninyo, mukhang kansilado na lang muna ang partnership natin. Hoy, wag naman. Bakit ka ganyan? Sinasabi ko sa'yo, dahil sa'yo, kinansila ni Divalu ang endorsement namin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito sa kumpanya? Klaro-klaro na masama ang ugali mo. Bakit ba sinisisi si Mr. Jiang? Kayong dalawa, lumayas. Bilisan niyo tumalis. Ayoko makita kayong muli. Bulok na kumpanya. Sobrang grabe naman ng mga taong yun. Kailangan mo ba ng tulong? Mag-iisip pa tayo na ibang paraan. Mr. Jiang, huling araw na ngayon. Ano pang paraan ang meron? Hello? Oy, Jiang Ocean. Huwag mong sabihin wala akong malasakit. May isang offline event dito. Ang bayad ay 500,000. Dalhin mo agad si Xiaonan dito. Bakit biglang mabait si Song Liang? Bahala na. Tignan na lang natin. Anong klaseng event ba ito sa ganitong lugar? Ano bang lugar na ito? Huwag mong sabihin wala akong pakisama. Itong event na ito, kayo agad ang naisip ko. Mamaya, sasama kayo sa akin. Huwag kayong basta magsasalita. Halika, ano bang event ito? Sa loob, si Busyaw ng 5 Media, malaki ang partnership niya sa kumpanya natin. Basta maaliw niya si Xiaonan, madaling-madali ang 500,000. Tara, umalis na tayo. Jiang Haoshan, huwag kang bastos. Nakausap ko na si Busyaw. Ikaw mismo ang makikisama sa kanya. Hindi ba't iinom ka lang ng ilang baso? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo matatapos ang puta ngayong buwan, hindi ka lang matatanggal. Kailangan mo pang magbayad ng 2 milyon sa kumpanya. Ano? Ginagamit pa rin nila si Xiaonan? Sinasabi ko sa'yo, dapat sisibakin ka na ni Boss Wang. Pero si Manager Jiang, para protektahan ka, pumirma ng kasunduan sa kumpanya. Kung ngayong buwan hindi matapos ang 2 milyon sales, Jiangge, tama na. Handa akong samahan si Busyaw. ganyan ang tama. Tara na. Kalokohan! Pwede tayo mag-isip na iba pang paraan. Hindi ko papayagan na gawin mo yan. Tara na. Nakakainis. May gana ka pang tumawa? Jiangge, ayaw kong para ka lang sa akin magsakripisyo. Hindi lang para sa'yo. Para rin sa sarili ko. Sige na, bukas may isa pa tayong livestream ng brand ng damit. Sana maghimala. Maligayang pagdating! Si Buslu tama. Malapit na magsimula ang live. Dali na sila para magpalit ng damit. Xiaonan, bilis! Salamat at dumating kayo agad. Narito ang aming real-time data. Ako dapat magpapasalamat sa inyo. Tagumpay o pagkatalo, dito nakasalalay. Xiaonan, ang impromptu dance mo, diretsong trending agad. Lagpas na ng 1 milyon ang benta sa live. May 2 oras pa. Kulang pa ng 200. Halika, inom ka muna ng tubig. Ang ganda ng performance mo ngayon. Kaya natin tapusin ang buwan na ito dahil sa live mo na ito. May kalahating oras pa. Tsaga pa ng konti. Teacher Xiaonan, salamat sa pagod mo ngayong araw. Magpahinga ka na mabuti. Si Teacher Tina na ang bahala sa susunod. Kayo dalawa, salamat sa pagsisikap ninyo. Sa susunod na activity, kami na ang tatapos. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ba sapat ang ginawa ni Xiaonan? Bakit kailangan pa silang tawagin? Si Jiang Haoshan at Xiaonan, sa ganyang antas, kung sayaw lang at kasikatan, anong silbi niyan? Sa live selling, kailangan pa rin si Tina. Hindi. Jiang Haoshan, huwag kayong bastos ha. Ngayong araw, huwag ka nang umasa sa bayad na yan.
Miss Lu, si Mr. Jiang, hindi natapos ang kasunduan. Tatanggalin siya. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Xinyu. Mag-uumpisa ng palabas. Kansilahin ang palabas. Kontakin ang mga tao sa legal department. Isama ang manager ko. Baguhin ang kontrata. At isa pa, kontakin ang mga taong namumuno sa L Brand Jewelry, pati sa Shengtu. Sabihin niyo sa kanila, ibibigay ko ang project sa iba. Ang kabuuang kita ngayong buwan ay umabot ng 1,999,000. Pero yung kumpanya, nagkaaberya sa recording system. Kulang ng 1,000. Ako na ang sasalo ngayon. Kulang ng 1,000 ay kulang pa rin. Akala mo ba palengke ito na pwede pang tawaran? Jiang Haoshen, huwag kang nakakatawa. Nakasulat naman sa kontrata. Bawat isa, sariling kita. Akala mo ba, laro-laro lang ito? Pwede pa magtago ng pera? Boss Wang, ang ganitong tao sa kumpanya, sisirain lang niya ang kultura ng kumpanya. Ikaw pang nagdala ng tao para agawin ang kita namin? Si Mr. Jiang, halos mapagod sa trabaho para sa kumpanya. Tapos dahil lang sa kulang na 1,000, inaapi mo siya? 1,000? Tignan mo nga, ang mga manager sa kumpanya natin. Buwan-buwan, bilyon ang kita. Pero siya, isang buwan, 2 milyon lang ang nagawa. Malaking pabor na nga ni Boss Wang. Nakikipagtawaran ka pa? Sulyang, ang babaw mo talaga. Ako, mababaw? Jiang Haoshen, isa ka lang sa may palad na walang pag-asa. Kung mananatili ka pa sa kumpanya, pipigilan mo lang ang pag-ulad nito. Tama ba, Boss Wang? Tama ng satsat! Jiang Haoshen, agad mong ligpitin ang mga gamit mo at lumayas ka! Umalis na tayo. Kailangan mo ba ng sako para ilagay ang basura? Empress Lu, nagbago ba ang isip mo? Tingnan ko lang kung sino ang may lakas na loob na tanggalin ang manager ko. Aba, Empress Lu, ito Si Jiang Haoshen ngayon ang aking kontratang manager, ang summer endorsement contract ng L Brand Jewelry, at ang permanenteng guest contract ng Star Path. Kabuuang 2 milyon ay ilalagay sa ilalim ng pangalan ni Jiang Haoshen. Ano, sapat na ba yun kapalit ng 1 milyon? Empress Lu, President Shen, bakit kayo narito ngayon? Kung hindi pa ako pumunta, sobrang umaabuso na kayo. Pati tao ni Empress Lu, inaaway ninyo. Palagay ko, ikaw na presidente, ayaw mo na yata magtrabaho. Tao ni Empress Lu? Hindi ba't sinabi kong huwag kang pumunta? Bakit nandito ka pa rin? Kung hindi pa ako pumunta, ano na lang ang gagawin nila sa'yo? Napag-usapan na namin ni Jiang Haoshen. Siya ang magiging kontratang manager ko. At dahil gusto ninyo siyang tanggalin, ibig sabihin, wala na kayong interes sa kontrata ko. Kung ganun, aalis na lang kami. Umalis na tayo. Empress Lu, sandali lang. Ngayon, sisiguraduhin kong magbibigay ako ng kasagutang ikalulugod mo. Apelyido Wang, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, mag-impake ka na. President Shen, itong si Jiang Haoshen, nagkipirma sa akin ng kasunduang pustahan. Kung sa loob ng 1 buwan, hindi niya matapos, aalis siya ng kusa sa kumpanya. Tama. Kasunduan. President Shen. Ang kasunduang pustahan? Sa pagkakalam ko, ang kasunduang iyon, matagal lang natapos ni Jiang Haoshen. Pero may tao sa kumpanya ninyo na sinadyang manggulo upang harangin siya at hindi siya matapos. President Shen, ang sinasabi ni Empress Lu, aking iimbestigahan na mabuti. Ibabalik ko ang malinis na pangalan ni Jiang Haoshen. Siya yun! Siya ang palaging humahadlang sa amin! Hindi totoo yan, President Shen. Sionan, bakit tayo nagsasalita na ganyan? Ako ang tumutulong magplano sa inyo. Ikaw pala'y naninira sa amin sa huling livestream na yon. Kung hindi dahil dinala mo si Tina para agawin ng spot, paano naman kami mabibigo sa kasunduan? Kung hindi natapos, ano pang palusot? Ikaw! Tama na! Narinig ko na ang tungkol sa inyo. Di dahil kulang sa kakayahan si Jiang Haoshen, kundi dahil ang artistang kinontrata ng kumpanya natin na may problema. Hindi si Sionan. Makinig ka ng maayos kay President Shen. Empress Lu, nagkasundo naman tayo na mananatili si Jiang Haoshen sa Xinyu. Tungkol sa natitira, bahala ka na roon. Hindi ko na pakikialaman. Huwag mo na akong padadalhan ng balita pa. May nangyaring katulad ito. Ang galing! Huwag ka muna matuwa. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ni President Shen?
Oo, sinabi mo, pumayag naman kami. Pero siya, hindi pwedeng manatili sa kumpanya. Mr. Jeng, pasensya na. Ako ang pabigat sa'yo. Si Xiaonan ay may malaking potensyal. Pero anong silbi ng potensyal? Sa kumpanya natin, hindi kulang ang mga artistang may potensyal. Kung hindi siya makikita ng manunood, ibig sabihin, kulang ang kakayahan niya. Bakit pa siya mananatili? Para lang kumain ng libre? Ang usapan natin noon, basta matapos ko ang kasunduan, hindi nyo tatanggalin si Xiaonan. Tama ka naman. Pero kanina, nagsalita na si President Shen. Si Miss Lu, para iligtas ka, pumirma ng bahagi ng kasunduan ni Shen. Sa palagay ko, kalimutan na lang natin siya. May kanya-kanyang kapalaran ng tao. Mr. Jiang, ako ang walang silbi. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Siguro nga, hindi talaga ako bagay dito. Teka muna! Kung ganon, sasama ako sa'yo. Ha? Anong ginagawa mo? Mr. Jiang, huwag. Kung ayaw ka ng Xingyu, gagawa tayo ng sarili. At ipapakita natin sa mga taong hindi naniniwala sa'yo ang tunay mong galing. Ang tunay mong galing. Kung ayaw ka ng Xingyu, mag-isa tayong kikilos at ipapakita natin sa mga hindi naniniwala. Jiang Haoshen, ikaw lang? Binigyan ka ng kumpanya na napakaraming resources. Gusto mo pang manguna at magsarili? Talaga bang iniisip mo na dahil kumapit ka kay Queen Lu, ay kaya mo na ang lahat? Alam mo ba na para sa'yo si Queen Lu? Sige na. Pasensya ka na. Pinapunta pa kita ng walang kabuluhan. Hindi na natin kailangan sabihin pa ang mga ganyang bagay. Kung nagpasya ka nang umalis, baka hindi rin masama. Ano mang desisyon mo, suportado kita. Queen Lu, nakikipag-usap ka na kay President Shen. Pero yun ay, kung mananatili si Jiang Haoshen. Halika! May tiwala ba kayo? Meron! Isama mo na ako. Tara na. Xingyu, tama. Hindi na ako magtatrabaho dyan! Ikaw? Hindi na ako magtatrabaho dyan! Ano ang plano mo pagkatapos nito? Si Xiaonan na may kinuhang project, yung show na Masked Singer. Wala siyang choice kundi sumali bilang individual trainee. Kailangan talaga nating planuhin mabuti. Pero kumpara sa ibang contestant, ang laki ng lamang nila. Mr. Jiang, Miss Lu, saan tayo pupunta mamaya? Baka pwede muna sa bahay. Ang liit ng kwarto mo. Paano yun? Miss Lu, nakapunta ka na ba sa bahay ni Mr. Jiang? Hindi pa. Gawa-gawa lang niya yan. Oo nga. Hula ko lang yun. Sa kalidad ng buhay niya, sigurado akong hindi malaki ang bahay niya. May recording studio ako malapit dito. Kung hindi, punta muna tayo sa akin. Sige, tara. Umupo ka lang kahit saan. Heto, gawin na natin parang opisina ng pansamantalang studio. Tingin-tingin ka na lang. Umupo ka. Wow, Miss Lu. Ang ganda naman ng recording studio mo. Ang professional. Pwede na rin. Hello? Oh, sige. Ano yun? Ang programa ng Masked Singer. Inimbitahan ako maging hurado. Magandang balita yan. Miss Lu, ito ba yung picture mo nung kolehiyo? Ang ganda mo! Ay, Mr. Jiang, kasama ka pala sa litrato ni Miss Lu. Lurusi, mag-picture tayo. Tara. 1, 2, 3, smile. Parang hindi maganda yung kuha natin kanina. Isa pa nga, dito naman tayo kumuha. Sige, halika. Ako? Bakit ka ganyan tumingin sa akin? Matagal na ba kayong magkakilala?
Kaya pala todo suporta si Divalo sa'yo. Yun palang dahilan. Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang ibig mong sabihin yun pala? Kayong dalawa, magkaklase sa kolehiyo? Oo. Nahulaan mo. Ang talino mo. Di ba? Sabi ko na nga ba? Sige na. Huwag na makulit. Halika. May seryoso akong sasabihin. Dahil ngayon, nagpasya tayong sumali sa programang ito, kaya dapat seryosohin. Kinakausap kita. Naririnig mo ba? Naiintindihan mo? Oo, naririnig ko. Biglang espesyal na pagsasanay. Ito ang schedule mo. Kailangan gumising ng alas 5 ng umaga? Mr. Jong! Ano pa? Akala mo ba ang pagdedibo madali lang makuha? Ang pagkakataong ito, kailangan nating sulitin. Pero, medyo oo yung alas 5. Pero, ang entablado ay hindi kailanman nag-iiwan ng pagkakataon sa tamad. Kaya galingan mo! Narinig mo ba si Miss Lu? Mag-ensayo ka na. Mamaya pa ako magre-record ng show. Mauuna na ako. Samahan mo siyang mag-ensayo. Bibisita ako. Sige, unahin mo muna yan. Yun nangyari kanina. Salamat. Aalis na ako. Anong tinitingnan mo? Mag-ensayo ka na. Hindi ba sinabi ko mag-ensayo ng kanta? Ano bang ginagawa mo? Mr. Jang, anong kanta bang dapat kong kantahin? Tumayo ka. Kumanta ka muna na kahit ilang linya. Makikinig ako sa'yo. Gabi-gabi naiisip ang salita ni inay. Kumikinang na luha, bulaklak. Tama na. Maayos lang. Pero ang pinakamalaking problema ay yung busis mo. Walang masyadong maalalang tao. Sandali lang. Ano? Si Song Liang dadalhin si Tina para sumali sa Masked Singer? Mr. Jiang, bakit nandyan ka pa rin sa group chat ng Qingyu? Akala ko, makakakuha na ako ng insider info. Hindi pa ba sapat yon? Si Tina nga pala ang unang lumabas sa I'm Crazy for Singing. Narinig ko na rin siyang kumanta. Yung boses niya, talagang madaling tandaan. Kung sasali siya, malaking bantayan sa'yo. Mr. Jiang, ngayon nga, hindi ko alam kung anong kakantahin ko. Wala na akong pag-asa sa kahit sino. Hintayin mo ako dito. May paraan ako para manalo ka. Ano to? Mga kanta, ano pa ba? Pagsagip? Pinakamamahal? Bakit di ko pa narinig ang mga kantang ito? Kung narinig mo na, multo ka. Hindi pa kasi nilabas ang mga yan. Pero para sa kompetisyon mo, sapat na yan. Upaman o taob ang alon, malamig ang buwan, hangin at hamog. Ang ganda ng mga liriko. Pero ang kantang ito, dapat kantayan ng Katones. Sa bigkas mo, palitan lang natin. Oo. Pero Mr. Jiang, saan mo nakuha lahat ang katang ito? Bawat isa dito, pang gold record ang dating. Huwag mo nang alamin. Ang tungkulin mo ngayon ay pumili ng magandang kanta. Pag nakapili ka na, doon ka na mag-ensayo. Kapag nasanay ka na, dito lang sa katang ito, kahit umabot ka pa sa finals, kaya mong harapin. Pati si Miss Lu.
Kung ganon, hindi ba't maaari ako maging susunod na Miss Lou? Tama. Ikaw ang susunod na Reyna. Kapag nag-ensayo ka na mabuti at mahusay kang magpakitang gila sa laban, ipahiya mo ng todo ang mga tao sa singyo. Tignan natin kung kaninong talo ng pinuto nila ang kontrata sa'yo. May kumpiyansa ka ba? Oo. Pero Mr. Jiang, kung iisipin mo, sabihin natin yung kagaya ni Miss Lou na napakahusay. Anong klaseng taong karapat-dapat sa kanya? Ang chismosa mo talaga. Sinasabi ko nga sa'yo, ang malaga ay pagpili ng kanta. Halika, tutulungan kita pumili. Sige na, bukas na ang recording. Umuwi ka at magpahinga na maayos. Kinakabahan ka ba? Medyo nag-aalala pa rin. Ay, Miss Lou, bakit hindi mo ako pinuntahan? Bukas ng laban. Kumusta ang paghahanda? Huwag mo siyang pansinin. Halos handa na ang lahat. Bukas, nasa performance nila nakasalalay. Ayos. Alam niyo na ba ang sistema ng kompetisyon? Wala na akong ibang sasabihin. Kita-kits bukas. Kita-kits. Bukas, sharing squad ko si Miss Lou. Ano ba? Napabaliw ka na sa pag-ensayo? Isa siyang hurado. Siya ang magbibigay ng score. Talaga ba? Pwede ba na si Miss Lou ang magbigay sa akin ng mataas na puntos? Hindi pwede. Mukha bang ganyan si Miss Lou? Umuwi ka na nga't matulog? Sige. Sa sariling pangalan natin, sumali ka sa programang ito. Wala nang kumpanya mag-aayos para sa atin. Ayos lang. Kapag natapos ng programang ito, gaganda rin ang lahat. Kamusta, kalahok? Isuot ang maskara at sumama sa akin. Kaya mo yan. Oy! Hoy! Mula pa sa malayo nakita ko na may dumating na taxi. Akala ko kung sino. Yan pala, ikaw pala, Manager Jiang. Ano ngayon? Nagdala ka ng tao na sasali gamit ng taxi? Anong paki mo kung anong sinatyan ko? Hindi ko akalain matapos iwan ni Manager Jiang ang Xingyu Entertainment, ganito na lang kayo. Yung pumasok kanina, si Xiaonan ba yan? Kung ako ang tatanungin, si Xiaonan, mas mabuting umuwi na lang. Ikaw, yumuko ka na lang at umamin ng mali. Dahil kay Diva Lu, matatanggap ka pa rin ng Xingyu Entertainment, kayo lang ang walang mata para makita ang talento. Ngayon, patutunayan ko sa'yo na ang pagputo ng kontrata kay Xiaonan ay patunay lang na wala kayong mata bilang mga manager. Sige, Jiang Haoshen. Tignan natin kung hanggang saan naabot yung dalang basura mo. Tama nga pala, alam mo ang rules ng contest. Siyempre malino sa'yo. Ang mananalo, pwedeng alisin ang maskara ng natalo. Aba, excited ako makita na si Xiaonan ay tatanggalan ng maskara ni Tina sa harap ng lahat. Magandang araw, sir. Ang mga manager at audience ay dadaan sa main gate. Ito ang daan para sa mga kalahok. Kalahok ako dito. Masigasig na mamamayan. Hayaan niyo ako mabuting mamamayan. Nadudurog sa inyong kumpiyansa sa isa't isa. Malugod naming tinatanggap ang lahat sa entablado ng Masked Singer. Susunod, tatawagin natin ang mga hurado ngayong gabi. Ihanda ang palakpak para sa ating unang hurado, Mr. A-Code. Yes! Atin ding tatanggapin si Professor Nayo. Ngayon, gamitin natin ang pinakamainit na palakpak upang batiin ang hurado natin ngayong gabi. Isang hukom na kasalukuyang sumikat, ang reyna ng musikong Chino, si Miss Lou Rusi. Salamat sa mainit ninyong pagtanggap. Naniniwala ako na alam ng lahat ng ating patakaran sa labanan. Gusto ko pa rin bigyang diin muli. Ang mananalo ay magtatanggal ng maskara ng talunan at siya ang magiging bahagi ng tropeyo ng kampyon. Bilang pundasyon nito, ngayon,
Susunod nating tawagin ang unang kalahok ngayong gabi, si Vitamin C. Salamat sa pagtatanghal ni Vitamin C. Kawagin natin ang kakaharapin niyang katunggali, si Wild Grass. Kalahok Wild Grass? Ang ganitong padalos-dalos na kalahok ay malinaw na walang respeto sa entablado. Sa tingin ko, hindi na siya dapat kumaban pa. Host, ipadisqualify mo na lang siya. Host, ipadisqualify mo na lang siya. Professor Nayo, ang seryoso mong pananaw sa musika ay lubos kong inahangaan. Pero dahil nandito na ang kalahok sa entablado, bilang respeto sa musika, dapat hayain natin siyang tapusin ang kanta bago magdesisyon. Tama! Ngayon naman, ibigay natin ang entablado sa kalahok ng si Wild Grass. Ang ganda ng tugtog. Anong kanta ito? Huwag kang magsalita. Ang boses niya, kamangha-mangha. Sa linya ng kantang ito, parang narinig ko ang sarili ko. Ito ay... Xiaonan? Bakit parang pamilyar ang kantang ito? Ito ay... Xiaonan? Bakit parang pamilyar ang kantang ito? Ang pakiramdam ko ay dati ko na siyang narinig. Ang ganda! Wild Grass! 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 Sa ngayon, isa ito sa dalawang pinakamagandang boses na narinig ko. Yung isa naman ay nakaupo dito sa hanay ng mga hurado. Ang diva na si Lu Rusi. Maaari po ba kayong magbigay ng opinyon? Ang tungkol naman sa kalahok na ito, sobra kong humanga sa kanya at sabik akong makita ang susunod niyang pagtatanghal. Para naman sa profesional na pagsusuri, ibibigay natin kay Miss Naye. Ang ganitong klaseng talento. Tsak maihubog pa. Wala na dapat ipagkumpara pa. Direkta na siyang isulong bilang una ng host. Tama! Napakataas ng binigay na marka ni Miss Nayo. Ngayon naman, hilingin natin sa mga hurado na magbigay ng puntos sa dalawang kalahok. Ngayon naman, pakiusap natin sa mga hurado magbigay ng puntos para sa dalawang kalahok. Salamat sa ating mga hurado. Ang huling puntos ni kalahok Vitamin C ay 82 puntos. Palakpakan natin si Vitamin C. Kasabay nito, ating tawagin ang kalahok na Wild Grass sa entablado. Pakibigyan ng puntos ng ating hurado. Binabati natin ang kalahok na Wild Grass. Ang huling puntos niya ay 92 points. Binabati si Wild Grass sa pagkapanalo sa laban na ito. Ngayon naman, ang ating kalahok na si Wild Grass ang magtatanggal ng maskara ng natalo at ilagay ang maskara sa tabi ng gilingan. Ang maskara nito ay magiging bahagi ng pedestal ng tropeo ngayong gabi. Mas mabuting ikaw nang gumawa. Salamat. Masyadong mabait pa rin si Xiaonan. Kapag iba ang nagtanggal ng maskara mo sa hinaharap, hindi sila magdadalawang isip. Ngayon naman, ang panalo sa laban na ito ay malinaw na. Ngayon, atin naman tawagin ang susunod na kalahok, Itim na Swan.
Sa boses pa lang, si Tina na ito. Tina! Mahal kita, Tina! Walang kakayahan. Ngayon, wawasakin ko na ang iyong pag-asa hanggang sa huli. Talagang magaling. Sa boses pa lang, si Tina na talaga. Bilang isang baguhan na sumikat nitong 2 taon, sa kanyang boses ay madaling makilala. Dagdag pang kantang ito na mahusay niyang naiparating. Tama ka! Ito talaga si Tina. Tunay na lakas ba? Tawagin natin ang susunod na kalahok. Ibigay natin ng pagbati kay Itim na SWAT sa pagkapanalo niya sa laban na ito. Ngayon naman, ito ang tunay na hari ng entablado. Halika rito. Kalahok na Itim na Swan, hindi ito ayon sa patakaran. Ang laban ninyong dalawa ay dapat sa semifinals pa magsisimula. Ayaw ko lang na sintabladong ito magkita siya. Kaya gusto kong mawala siya ngayon. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit kay Tina ganito ang galit niya? Sobra naman ito. Hayaan si Wildgrass na umakyat. Ganitong eksena kahit sa script, hindi na isulat. Sige. Binago ang schedule ng laban. Ngayon naman, tawagin natin si Wildgrass para umakyat. Ano? Sobrang labag sa patakaran ito. At pumayag pa ang production team. Ang tindi ng tensyon ng dalawa. Siguradong magiging mainit ito. Mr. Jiang, bakit ka nasa backstage? Huwag ka muna magsalita nang wala sa lugar. Mamaya, kantahin mo ang awit na ito. Ito yung noong 16 ka pa lang at pumasok sa Singyu na pinaham ko sa'yo sa interview. Talaga namang para sa'yo ito. Ano pa? Dali na! Kalahok na Wildgrass. Mas mabuting magsuot ka ng itim na maskara. Kung hindi, baka masira ang makeup mo sa iyak. Nakakahiya naman. Mga hurado, nais kong kumanta ng acapella. Malakas ang kakayahan ng Itim na Swan. Napakalakas ng dating at kakaibang estilo. Sigurado ka bang kakanta ka ng walang tugtog? Sige, simulan mo na ang iyong pagtatanghal. Sandali lang. Sandali. Maghintay ka lang. Pag natapos akong kumanta, malalaman mo ang agwat natin. Huwag kang masyadong mayabang. Kung may alam ka sa sarili mo, umalis ka na lang sa laban. Bilisan! Samahan ng tugtog si Tina! Walang pakundangan. Hindi alam ang kakayahan. Ngayon, wawasakin ko na ang iyong pag-asa ng tuluyan. Ang pagtatanghal ni Tina, laging matatag. Mukhang sa battle na ito, siguradong panalo siya. Tama ka! Xiaonan, kailangan mo magpursige. Woo! May mensahe si Mr. Liang para sa'yo. Huwag kang maging patay-sindi. Kung wala ka sa Xingyu, wala kang halaga. Wildgrass! 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 Ang gandang ito! Napakalinis ng tinig. Ibang-iba kay Tina. Para may kakaibang dating. Imposible. Nakakapanindig balahibo. Bukod sa tinig ni Lo Shanhu, matagal na mula nang huli akong naadik sa kanta ng ganito. Ngayon naman, pakinggan natin ng ating mga hurado para bigyan ng komento ang dalawang kalahok. Wildgrass! 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 Ngayon, hihilingin natin sa ating mga hurado na bigyan ng puntos ang pagganap ng Itim na Swan. Kung hindi ako nagkakamali. Itim na Swan. Ikaw si Tina, hindi ba? Napakakilala ng boses mo.
Para sa aming mga awit, ito ang pinakamahalaga. Dagdag pa ang kantang ito ay bagay na bagay sa'yo. Kaya nailabas nito ang lahat ng lakas ng iyong mataas na boses. Kaya talagang napakaganda. Tina! Yung mula sa Xingyu Media, si Tina na yon. Medyo kilala ko ang boses ng si Shin. Pero hindi ko alam na may ganito palang magaling na mga awit sa Xingyu. Salamat. Salamat po sa inyong mga puna. Ang iyong performance ngayon ay talagang napakahusay. Maaari kitang bigyan ng 95 points. Binabati natin ang itim na swan contestant na nakakuha ng 95 na puntos. Makakakuha ng ganitong kataas na puntos ay hindi biro. Ngayon naman, ating abangan ang kanyang kalaban, si Wildgrass. Mga hurado, anong puntos kaya ang ibibigay ninyo? 95 puntos? Tignan natin kung ano pang ipaglalaban mo sa akin. Ngayon naman, ating abangan ang kanyang kalaban, si Wildgrass. Mga hurado, anong puntos kaya ang ibibigay ninyo? Mga hurado? Lahat ng hurado ay tila na wala nang masasabi sa performance mo. May talento ka rin pala. Kung ganun, ako na ang mauuna. Si Contestant Wildgrass. Base sa iyong boses, huhulaan ko muna. Ikaw ba si Fundax One? Sa harap ng ilang mga hurado, ako ay isang baguhan lamang. Maaaring hindi niyo pa ako kilala. Baguhan? Sige, sasabihin ko na ng diretso. Ang performance mo ngayon talagang nagbigay ng liwanag sa akin. Ang iyong tinig ay napakaganda at nakakaantig. Parang dampi ng simoy ng tagsibol. Dagdag pa ang liriko at himig ng kantang ito. Matitiyak ko na ikaw ang magiging pinakamalaking dark horse sa paligsahan na ito. Tama! Dapat mong malaman na ang pananaw ko sa musika ay napakaseryoso. Ako ay talagang nakatutok sa pag-aaral ng liriko at komposisyon. Ang liriko ng kantang ito, halos gusto kong lumuhod sa harap mo. Ang kantang dala mo ngayon, ako'y lubos na nasiyahan. Tama yun! Hindi ko pa narinig ang kantang ito. Ito ba yung original mo? Sayang naman. Ang nakasulat ng mahal na mahal kita, na liriko at himig, ay siguradong hindi basta-basta tao. Dalaga, may tatanungin ako sa'yo. Kung kaya niyang ibigay ang kantang ito sa'yo para gamitin sa paligsahan, pwede mo bang ibulong o ipaalam sa amin kung sino talaga ang taong ito? Devalu, bakit ka umubo? Anong ibig sabihin nun? Ang gantong klaseng talento sa musika kung matatabunan lang, hindi ba't sayang naman? Ang ibig kong sabihin, ang kompositor ng kantang ito ay aking gold medal composer. Marami sa aking tanyag ng mga kanta ay siya ang gumawa. Ibig sabihin, kilala mo pala ang kalahok na ito? Oo, siya ay isa sa mga pinakamahalagang baguhan na sinubaybayan ko. Hindi ba niya papanigan ng Wildgrass? Huwag kang magsalita ng walang basihan. Akala mo ba si Empress Lu katulad mo? Mga hurado, panahon na para bigyan ng puntos ang ating Wildgrass. 97 puntos? Ang taas naman nun. Kung hindi bias, ano pa? Kita mo? Si Empress Lu ang nagbigay ng pinakamababang puntos. Ginawa niya yun para iwasan ng chismis. Yung ibang hurado, mas marunong pa sa'yo sa musika. Kung ako ang magbibigay ng puntos, ibibigay ko rin ang pinakamataas sa kanya. Kapag narinig ko siyang kumanta, parang nililinis ang kaluluwa ko. Wildgrass, ang final night score mo sa round na ito ay 99 points. Bilang pambugad na laban, ang dalawang kalahok ay nagpapakita ng kani-kanilang galing at nagbibigay ng kahangahangang laban. Ngayon, ang panalo sa labanang ito ay walang iba kundi si Wildgrass! Ngayon, ang ating nagwagi ay magtatanggal ng maskara ng natalo. Hindi ako papayag! Isang kanta lang bang basihan ng galing? Kung matatalo ako, gusto kong tanggapin niyon ng buong puso. Itim na swan, ang patakaran ay patakaran. Patakaran? Pinili niyo siyang hurado. Dahil sa katayuan niya, hindi ba't madali lang para sa kanyang manalo? Ikaw na kalahok. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Tama! Itim na swan, kung ganun, duda ka ba sa pagiging patas ng aming programa? Tina! Totoo pala si Tina! Wala akong pakialam kung sino ka talaga.
Dahil sumali ka sa programa, kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Patakaran ba yung pakikipagsabuatan? Iyon din ba ay patakaran? Grabe, masyado namang matapang si Tina. Naglakas loob siya na hamunin sa harapan ng programa si Lou. Hindi mo alam, no? Sa likod ni Tina ay Xingyu Media. Isang napakasikat na malaking kumpanya. Masupuatan ng kumpanya iyon, ang kalabanin si Lou Rusi ay parang napakadali lang. Sino ang nagsabing ng daraya? Ikaw mismo. Sino bang hindi nakakaalam noong nakaraang linggo para may suporta sa kanya? Ngayon, sinasama mo siya sa paligsahan. At ikaw pang hurado? Ang sakto naman, hindi ba? Huwag kang basta-basta nag-aakusa ng walang basihan. Oo, ina-appreciate ko siya. Pero bilang hurado, ako'y nananatili sa prinsipyo ng pagiging patas para sa bawat kalahok. Magandang pakinggan ang sinabi mo. Pero sino makakasiguro na hindi ka nakikipagsabwatan sa ibang mentor? Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Kung kayong tatlo ang magbibigay ng grado, hindi ako papayag. Totoo kayang sinabi ni Tina? Hindi namin papayagan na mangyari ang ganitong bagay. Hindi talaga papayagan. Lahat, kumalma muna. Kumalma muna. Hindi namin hahayaan ang ganitong bagay na mangyari. Lihim na kasunduan! Lihim na kasunduan! Kapal ng mukha. Magandang araw. Malapit na ang palabas mo. Maganda ka na. Pabutuhin natin ang mga manunood. Tahimik po ang lahat. Dahil sa espesyal na sitwasyon, nagpa siya ang programa. Ang mga manonood mismo ang boboto sa round na ito. Ano? Tinanggalan niya ang maskara niya. Ilang manonood dito ang boboto sa kanya dahil nakilala siya. Yun ang hindi patas. Oo nga. Bakit? Bakit? Bakit sila lang tatlo ang magpapasya ng resulta? Ang boto ng mga manonood ay boses ng lahat. Hindi ka ba natatakot? Sige. Bakit ako matatakot? Gawin na natin. Pero kung matalo ka pa rin, huwag ka nang maghanap ng palusot. Kung hindi mo lang kinunsyaba ang mga hurado, akala mo ba mananalo ka? Sino ang nangunsyaba ha? Mga manonood, maghanda na. Hawakan ang inyong voting device. Sabay-sabay tayong magbilang. 3, 2, 1, magsimula ang botohan. Sabay-sabay tayong magbilang ng 3. Die-hard fan ako ni Tina, kaya suportado ko siya. Pero mas magaling naman si Wildgrass kaysa kay Tina. At akapela pa siya. Nakaangat lang dahil sa kanta. Ano naman ang kinalaman ng tao? Tapos na ang botohan. At ang mananalo ngayong round ay... Sino ba talaga ang mananalo? Tignan natin ngayon. Ang huling resulta ng boto... Yes! Paano nangyari ito? Sa ganitong resulta, ang ating manlalaro na si Wildgrass ang siyang nagwagi. Manlalaro na itim na swan, may nais ka pa bang sabihin? Ngayon, hayaan muna natin ang manlalaro na si Wildgrass na magpahinga. Habang hinihintay ang susunod na laban, magbigay tayo ng masigabong palakpakan para sa ikalawang grupo ng kalahok. Susunod na magpapakita ay... Sandali lang. Hindi ba't nakalimutan ng host ang isang bagay dahil natalo ng itim na swan ang kanyang maskara? Ay dapat sirain ng Wildgrass ng personal. Oo, tama. Pasensya na. Pakiusap sa manlalaro na si Wildgrass sirain ang maskara ng natalo. Teka, dahil hindi kayang tanggalin ng itim na swan ang maskara ng Wildgrass, dapat man lang siya mismo ang mag-abot ng maskara. Tama. Batas ay batas. Ito, Ate Tina. Hindi na tayo babalik sa Xingyu. Sa pagkakataong ito, napapunta na lang namin si Kuya Song nang walang kabuluhan. Teka, Tina? Ano pa ba ang gusto niyo? Anong klaseng ugali yan? Ang mga boto ng mga manonood ay nagpapatunay na lahat ng hinula mo noon ay mali. Ngayon, ang lahat ng mga nakaupo sa ibaba ay mga nakakatanda mo sa industriya. Yamang nagkakamali ka. Dapat humingi ka ng paumanhin sa aming lahat. Mukhang mula ngayon, ang mga araw ni Tina sa showbiz hindi na magiging madali. Humingi ng tawad! 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 Pinagbabayaran mo ang sarili mo. Humingi ng tawad! Patawad! Hello po, kayo na po ang susunod na magtanghal. Sumunod po kayo sa akin. Tina!
Tina! Tina! Di ba sabi mo na si Shauna na hindi naman banta? Sino mag-aakala na si Lou Rusi ibibigay ang hindi pa naipalabas na bagong kanta? Mukhang pagkatapos ito, si Shaolo na lang ang aasahan. Tina! Tina! Susunod na aakyat sa entablado ay ang masigasig na mamayan ng Suching. Ang swelta ng taong ito ay parang pamilyar. Hindi ba ang kantang ito ang nagpasikat kay Devalu? Paano niya nagawang kantahin ang mismong orihinal na kanta? Sarili niyang kahihiyan yan. Nasa upuan pa mismo ang hurado na si Devalu. Ang pao ng tutog na ito. Diyos ko, naipakanta niya ang kanta ni Devalu na may ibang dating. Ang boses na ito, kaparehong-kapareho kay Devalu noon. Sinadya ba niyang gayahin? Hindi ito paggagaya. Resonansya ito ng kaluluwa. Kita mo? Hindi na natin kailangan kumilos. Wala ring tsansa si Xiaonan. Paano magkapareho ito ng version hindi pa na inaayos noon? Eksaktong magkapareho. Sino ang taong ito? Ang kumanta ay ang kaparehong di kilalang composer na nagbigay ng unang version sa akin. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Miss Lo, bilang isa sa aming mga hurado, alam niyo ang mga patakaran ng Masked Singer. Hanggang hindi umalis ang mga awit sa entablado o mananalo sa Grand Finals, hindi pwedeng ibunyag ang pagkakakilanlan. Sige. Gusto ko lang itanong, bakit mo pinili ang kantang ito bilang pagtatanghal? Una, dahil tagahanga mo ako. Pangalawa, ang kantang ito para sa akin ay may espesyal na kahulugan. Kaya gusto kong matapos ito sa entablado. Hindi rin masisisi si Miss Lu. Maging ako'y curious din. Kung sino ba talaga ang taong nasa likod ng masigasig na mamayan ng Sosheng. Tama! Sa laban ngayong gabi, talagang puno ng talento. Unay si Wild Grass Contestant na nagdala sa atin ng kaunting pagkagulat. Ngayon naman, itong si masigasig na mamayan ng Socheng biglang sumulpot. Kaya ngayon, pakinggan natin ang komento ng ating hurado para kay masigasig na mamayan ng Socheng, ang kanilang opinyon. Apat na salita, pag-ugnay ng kaluluwa. Ang boses niya ay nagbibigay sa akin ng bagong pananaw sa kantang ito. Para bang binigyan niya ng bagong buhay ang kantang ito. Tama! Bilang orihinal na mga awit ng kantang ito, Miss Lu, mayroon ka bang gustong sabihin? Gusto kong malaman kung bakit mo binigyan ng ganung klaseng version ng kantang ito. Naku po, ang ginamit ko ay sarili kong ginawang tugtugin. Nakalimutan mo ba, Lurusi? Nung inilabas niya ang kantang ito, inayos at inedit ko na ito. Ang kantang ito ay galing din sa akin. Ako ang orihinal na lumikha. Pero noong inilabas ko ito, ginawa ko lang ang konting pagbabago. At ang kinanta mo ay hindi version hindi pa na-edit. Hindi maaari! Ano ba yan? May ganyang klase palang paraan? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit. Siguro nagkataon lang.
Sige, ngayon ay tatawagin natin ang ating mga hurado para bigyan ng grado si Ginoong Socheng. Napakahusay ng kanyang performance. Ang kanyang boses at pag-unawa sa kantang ito ay napapanahon. Kaya, ang ibibigay kong grado ay 98 points. Tama! Sang-ayon ako sa sinabi ng hurado. 98 points. Talagang kahanga-hanga ang kanyang pagganap. Ang aking grado ay 98 points. 3 hurado ang nagbigay ng parehong mataas na marka na 98. Sa ating programa, bihira itong mangyari. Binabati kita, Mr. Socheng. Salamat sa iyong napakagandang performance. Maaari ka nang bumaba at magpahinga. Ngayon, ay tatawagin naman natin ang susunod na kalaban. Miss Lu, nakita mo ba si Mr. Jiang? Hindi ko siya makita kahit saan. Hindi ba siya kasama mo? Kanina, nasa backstage pa siya at pinakanta ko ng kantang iyon. Tapos bigla na lang nawala. Ibig mong sabihin, kanina lang siya nasa backstage? Xiaonan, anong ginagawa mo rito? Mr. Jiang, saan ka ba talaga nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap. Jiang Hoshen, saan ka ba talaga nagpunta? Nagpunta na ako sa banyo. Hindi niyo ba ako nakita? Tignan niyo ang kalahok na ito. Itong masigasig na mamayan. Siya ba talaga si Jiang Hoshen? Bayad sa karapatan, sa tabing tubig. Sino yun? Jiang Hoshen. May matagal na akong gustong itanong sa'yo. Ano yun? Sa totoo lang, nitong mga taon, yung mga gawa ko na inilabas, laging may isang taong anonymous na nagpadala ng sulat niya sa email ko. Pero bawat pagkakataon, 1 piso lang ang hinihingi niya bilang bayad ng karapatan. Sinubukan ko ring hanapin siya gamit ang koneksyon ko, pero wala akong mahanap. Ngayong araw, nitong lumabas na masigasig na mamayan ng Socheng, nagbigay sa akin ng kuryosidad. Anonymous na manunulat? Pinaghihinalaan ko na itong mamayan ng Socheng, baka siya rin ang anonymous na ito. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Kung ako ang anonymous na manunulat, paano ko kakantahin ang kanta mo sa harap mo? At ilalantad pa ang boses ko? Pero, itong mamayan ng Socheng, ang paraan niya ng pag-interpret ng kanta, sobrang kahawig ng estilo ng anonymous na yun. At yung boses niya kanina, parang katulad sa'yo. Huwag kang ngang magbiro. Isa lang akong third-rate na manager. Wala naman akong ganong talento. Tingnan mo, maganda ang performance. Ngayon, inaanyayahan natin ang ating masigasig na mamayan ng Socheng na bumalik sa entablado. Xiaonan, nasan si Jiang Hoshen? Kakausap lang ni Mr. Jiang kanina. May tinatanggap siyang tawag. Galing daw sa Xingyu Company. May mga naiwan pang isyu na kailangang ayusin. Tawag mula sa Xingyu? Bakit tatawag sila ng ganitong oras? Inaanyayahan natin ang mga hurado na bigyan ng puntos ang kalahok na ito. Ang huling marka ng kalahok na ito ay 90 points. I-congratulate natin ang masigasig na mamayan ng Socheng. Ngayon, inaanyayahan natin ang ating masigasig na mamayan ng Socheng na ipasok ang maskara ng kalaban sa pagdurog. Xiaonan, mamaya, maglalaban na kayo. Kinakabahan ka ba? Naniniwala ako kay Mr. Jiang. Ang ibig mong sabihin, ang mga kantang ito, binigay lahat ni Jiang Hoshen sa'yo? Oo nga, hindi ba't ikaw ang nagbigay sa kanya? Ngayon naman ay anyayahan natin ang kalahok ng Wildgrass na bumalik sa entablado para sa ating huling laban. Miss Lu, aakyat na ako sa stage para maghanda. Tingnan natin kung ano ba talaga ang nasa isip mo. Mga manonood at mga hurado,
Ngayon ay narito na tayo sa pinakahintay na sandali ng Masked Singer. Sa episode na ito, ang resulta ay magmumula ang mga boto ng mga manonood at ang ating mga hurado upang piliin ang tunay na kampyon. Ngayon, ibibigay natin ang entablado sa kalahok na Wild Grass. Ang ganda talaga ng boses ni Wildgrass. Halos nahuhumaling ako sa kanya. Oo nga. Parang musika mula sa langit ang kanyang tinig. Ang kalahok na si Wildgrass, napakahusay ng kanyang performance. Maging ang paggamit niya ng boses at emosyon ay sobrang akma. Tama! Lubos akong sumang-ayon sa sinabi ni Miss Yu. Napakagaling ng kanyang pagganta. Malaki ang naging progreso ni Wildgrass. Naalala ko ang panahon noong nagsisimula ako, yung inosente at masigasig na damdamin. Ang huling marka ni Wildgrass ay 98 points. Ngayon naman, ating pong anyayahan ang masigasig na mamayan ng Socheng na umawit sa entablado. Masigasig na mamayan ng Socheng, ikaw na ang susunod. Inaasahan naming magdadala ka sa amin ng isang kapanapanabik na labanan. Mga kagalang-galang na hurado, mga tagapanood, meron akong isang hiling. Anong hiling? Gusto kong umatras. Ano nangyayari? Ano? Ang pagkanta ay pambabae. May mga kwento ba sa likod na pangyayari? Masigasig na mamayan ng Socheng. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, nagdesisyon akong umatras. Anong sinasabi mo? Bakit mo to ginagawa? Magaling naman ang performance mo. Ba't ka pa aatras? Sa totoo lang, pumunta ako sa entablado para kumunta. Naawa ko dun sa isa kaya ko to ginawa. Hindi pa tapos ang laban. Aatras ka na. Magandang oportunidad sana ito. Alam ko, pero aaminin ko, hindi kayang ikumpara ni Wildgrass na siya ang mananalo sa championship na ito. Hindi! Ayoko ng ganito. Walang dangal sa pagkapanalo. Ipinakita mo na ang iyong lakas. Hindi! Ayoko manalo sa larong ito ng ganitong paraan. Kailangan kong magtrabaho na mabuti mag-isa upang manalo sa championship. Napakagaling mo na nga! Talaga akong umasa na... Kung handa kang aminin ang iyong pagkatalo, ngunit kailangan mo pa rin sumunod sa mga patakaran ng aming programa. Ano? Ang laro ay magpapatuloy. Kung pipiliin mong sumuko, nasa iyo na yon. Dahil siya ang talunan, dapat nating hayaan si Wildgrass na tanggalin ang iyong maskara gamit ang iyong kamay at drugi nito. Sige. Sangayon ako. Huwag kang matakot. Si Jiang Haoshen? Yung dating manager na tinanggal ng Shengyu? Oo, siya nga! Ikaw nga pala? Mr. Jiang! Paanong ikaw? Bala ko sanang hintayin kang manalo bago ko sasabihin sa'yo. Ipakalat agad na si Jiang Haoshen ay nagnakaw ng mga kanta ng Shengyu. Gusto kong masira ang kanyang pangalan. Isang hamak na third-rate na manager na nagmamagaling. Sisiguraduhin kung mababa ang kasapatik. Kaya pala, totoo nga ikaw ang may gawa ng mga kantang iyon. Yung mga kantang iyon. Nandito ka naman sa tabi ko na itong mga taon. Bakit hindi? Noong panahong yun, hindi pa ako karapat-dapat sa'yo. Mga hurado, paki-anunsyo na ang panghuling resulta.
Siya yun! Siya ang nagnakaw ng song library ng Xingyu at ginamit para kumita. Ang taong gaya nito, labag ito sa batas. Paano siya naging ganitong tao? Jiang Hoshen, ang mga ginawa mo sa Xingyu nitong mga taon, sa wakas ay natuklasan din namin. Ninakawan mo ang song library ng Xingyu at palihim mo itong binigay kay Diva Lu. Kasiraan! Song Liang, ano bang pinagsasabi mo? Ako raw naglakaw? Ipakita mo ang ebidensya! Ebidensya? Sige, ipapakita ko sa'yo. Oh, ito ang ebidensya. Ang mga kantang ito ay malinaw na pag-aari ng Xingyu. Pero palihim niyang ibinigay ito kay Diva Lu. Ito? Ako ang sumulat ng mga kantang ito. Ikaw mismo ang sumulat? Kung ganon, bakit ang copyright nasa pangalan ng Xingyu? Sa mga taon na ito, ang mga kanta ko ay palihim na ipinadala ko kay Lurushi. Paano magiging sa Xingyu? Palihim mong pinadala kay Lurushi? Sinasabi niya palihim niyang ipinadala kay Lurushi. Ginagawa mo ba kaming tanga? Ang copyright ng mga kantang ito ay nasa pangalan ng Xingyu. Ang ginagawa mo ay walang iba kundi pagtraidor sa kumpanya. At ikaw, Lurushi, alam mo ang copyright ng mga kantang ito ay pag-aari ng kumpanya. Ngunit tinanggap mo pa rin ang kanyang mga gawa. Hindi ba't pakikipagsabuatan yun? Huwag kang manira ng walang basihan. Ang issue sa copyright ng mga kantang ito, mas alam ko kaysa kanino man. Nang ipinadala niya sa akin ng palihim, walang nakasulat na may kinalaman sa Xingyu. At saka, hindi ko alam na si Jiang Hoshen, ang taong anonymous nagpadala sa akin noon. Diva Lu, ngayon nandito na mga ebidensya. Hanggang kailan pa kayo magtatanggi? Kung sinasabi mo sa Xingyu ang mga kantang ito, ipatugtog mo ngayon, pakinggan ang lahat. Sige, ngayong araw, ipapakita natin sa lahat ang tunay na mukha ng manager ni Jiang. Ito. Hindi ba ang kantang ito ang nagpasikat kay Diva Lu? Oo nga. Si Jiang Hoshen, baka nga talaga isa siyang magnanakaw ng kanta. Pwede siyang makulong dito. Ano ba talagang nangyayari? Narinig niyo lahat, hindi ba? Ang mga kantang ito ay pag-ari ng Xingyu. Pero siya ang magnanakaw at binigay kay Lurushi. Huwag mong kalimutan na ang kantang ito ay naipalabas na ni Lurushi. Kung ang copyright ay nasa Xingyu, bakit na ito naawit at nailathala? Ito. Kasi nga ninakaw niya nga. Kung ganon, tatanungin kita, ilang kanta pa ang hindi na ilalabas ng hawak ng Xingyu? Wala kami mga ganyang kanta sa Xingyu. Dahil lahat ng nasa music library ay ninakaw mo na. Nagkakamali ka. Marami pa akong natitira. Shonan, nasa'yo pa ba ang binigay ko? Ibigay mo. Itong mga lyrics, ipakita sa mga hurado. Ay, bakit parang pamilyar ang mga liriko? Pero wala pa akong naririnig ng mga kantang ganito. Totoo. At saka itong lyrics na ito, napakataas ng antas. Pero anong pinatutunayan ng mga salitang ito? Kahit may mga kantang ito, hindi pa rin may tatanggi ang katotohanan ng ngupya ka.
Mga kasama, ako ang sumulat ng mga lyrics na ito at karamihan dito ay hindi pa nailalathala. Kung ganun, itong mga lyrics na ito, siya ba talagang sumulat? Song Liang, tatanungin kita. Hindi ba sinabi mong lahat ng kantang ito ay sa sinyo? Kung ganon, bakit ito mga liriko hindi mo pa kailanman nakita? Ako? Natalo sa paligsahan, kaya naninira na lang. Gusto mong gamitan ng ganyan paraan laban sa akin? Kalokohan! Jiang Haoshin, hintayin mo lang. Kapag dumating na ang saksi, ano pa ang idadahilan mo? Dalhin siya rito. Tatanungin kita, ikaw ba talaga ang sumulat ng mga kantang ito? Huwag kang mag-alala. Ngayon, ipaglalaban ko ang katarungan para sa'yo. Gusto mo ng ebidensya, tama? Sige, ipapakita ko sa inyo ngayon. Mas marami pang ebidensya. Host, pahingi naman po ng gitara. Walang problema. Salamat. Kakantahan ko kayo ng live. Ng isang kantang hindi pa nailalathala. Makinig kayo lahat. Pati ikaw, makinig mabuti para makita kung ikaw nga ba ang sumulat ng kantang ito.怎么会迷上你？我在问自己，我什么都能放。 Ang ganda ng kanta. Ang boses ni Jiang Haoshin talagang nakakantig na namin. Ang ganda sobra! Isang tunay na henyo. Ang ganda sobra! 但是你可爱至极，哎呀，灰姑娘，我的灰姑娘。 Sige. Magaling talaga ang pagkanta ni Jiang Haoshin. At nailabas pa niya ang damdamin ng kantang ito. Tama. Gaya ng sabi ng hurado. Maganda talaga ang liriko ng kantang ito. Pwede ito maging klasiko. At maganda rin ang pagkanta mo. Song Liang, ano pang masasabi mo ngayon? Itatanong ko ulit. Itong mga kanta, sigurado ka bang hindi ikaw ang sumulat? Ako? Hindi ka pa rin ba susuko? Ano pa bang palusot ang hahanapin mo? Puro ka palusot! Sige. Ayaw mo talagang sumuko ha? Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kakanta pa ako ng ilan pa. At saka, itong mga kantang ito hindi pa nailalathala. Titignan ko kung itong mga kanta ay yung tinatawag mong copyright ng Xingyu. At syempre, ang mga kantang hindi pa nailalabas ang akin at marami pa. 红豆生南国，是很遥远的事情。红豆生南国，是很遥远的事情。相思算什么？早无人在意。随我不夜城。 处处霓虹，酒杯中好一片朗朗风情。雨一直下，气氛不先收着，而不能想，你的心在电话。 爱着他，不需要带着渴望。写出好了有答案，原来这是每个晚上。我最不忍看你不向我轉變，要做一刻，請不必諸多眷戀。
风尘浪，情也去，那回眸的心意，令我深深都講不出再見。你身邊的日常，就當紀念過往的生活，那夕陽像煙火。在地平線遠方燃燒着，沉重懦弱，其實都是一部分的我，而你卻說我不夠灑脫，或許該放手。Ay? Ilang kanta na ba to? Siguro 3 o 4 na buo na. Bawat isa rito ay panghit ng kanta. Sa ganitong talento, paano siya magdanakaw ng gawa? At bakit siya magpakakababa? Ako! Hindi ko na kaya! Wala akong kinalaman! Wala talaga akong alam! Siya yun! Siya ang nagbigay sa akin ng 200 yuan! Sinabi nang sundin ko siya! Kung ano-ano na lang sinasabi mo! Tumayo ka! Ako! Tumayo ka dali! Kung sino man ang hanapin mo, bahala ka! Ayoko na! Walang hiya talaga ang mga taong ito. Kung ano nang bagay dala para mangistorbo. Tayo, dapat palayasin sila. Walang hiya. Walang hiya. Sobrang nakakahiya. Sung Liang, iniwan ko na ang sinyo. Ngunit patuloy mo pa rin akong sinisiraan. Ako, nagbibiro lang ako. Nagbibiro? Si Tina, ikaw rin ang nagutos, di ba? Liang, ang mga nangyari ngayong araw, ang abogado ko ay magsasampa ng kaso laban sa iyo. Matindi mong nilabanan ang karapatan ko sa reputasyon. Mga giliw na manonood, ang production team ay tumawag na sa pulisya dahil sa malisyosong panggugulo sa recording. Itutuloy ang laban. Ngayon, pakiusap sa mga hurado na ihayag ang final na resulta. Sige. Kahit na umatras ang masigasig na mamayan ng Soching, hindi maikakakila ang galing ni Wildgrass. Kaya tanindigan akong bigyan siya ng 99 points. Tama! Paninindigan ko rin ang orihinal kong marka. Karapat-dapat si Wildgrass na maging kampyon. Ipapahayag ko na ang kabuuang kampyon ngayong season ng Masked Singer ay si Wildgrass! 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 Pero Mr. Jiang, mas maganda naman ang pagganda mo kaysa sa akin. Bakit ka umatras? Huwag mong kalimutan, kung hindi ako sumali, wala sana masyado makakita sa'yo. At isa pa, ito ang magiging tulay natin. Huwag mong sayangin. Jiang Haoshen, sumama ka sa akin sa backstage. Uy, ano nangyari sa kanila? Anong ibig sabihin nito? Kaya bakit mo ako tinago? Sa mga taong ito, yung mga email. Alam mong matagal ko siyang hinihintay. Hindi ko ba sinabi kanina, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Noon, isa lang akong intern, ikaw ay isang kontratadong mga awit na. Sumusulat ako ng mga kanta para mapansin mo lang ako. Pero nang maging diva ka na, ano pa ang masasabi ko? Kaya ano? Paulit-ulit kong hinanap kung sino ang misteryosong makata na ito. Paulit-ulit mo akong tintingnan at tuwing maglalabas ng kanta, hinihintay mo ang tugon niya. Ako? Alam mo ba talaga o hindi? Dahil sa paghihintay sa kanya na makipagkompromiso sa kumpanya at pumasok sa kasunduang pangnegosyo. May mga reporter sa labas.
Hayaan mo silang kumuha. Matagal ko nang gustong gawin to. Mr. Jiang, may mga grupo ng reporter na papalapit dito. Naghahalikan sila? Hindi ba sabi ni Mr. Jiang at Miss Lu, magkatrabaho lang sila? Dito! Mr. Jiang, nandito na ang mga reporter. Hayaan mo silang kumuha. Sawa na ako. Ayoko nang magtago pa. Lurusi, alam mo ba na kung aamin ka ngayon, para mo na rin... Wala akong pakialam. Miss Lu, totoo bang ikaw at si Jiang Hoshin ay may lihim na relasyon? Magpapakasal at Kailan kayo magkakaanak ba kayo? nagsimula? Hindi ito katulad ang iniisip nyo. Oo, tama. Kami ay magkasintahan. Baliw ka ba? Makinig kayong lahat. Yung kanta, ako ang nagmamakaawa sa kanya na isulat iyon. Ako rin ang nangligaw sa kanya. Kaya pakiusap, tigilan na ang mga chismis. Jiang Haoshen, ginamit ng diyosa ng musika para sumikat. Sapat na ba yan na headline? Ibig sabihin magpapakasal na kayo? Kailan kayo nagsimula? Magkakaanak pa kayo? Ipinapahayag ko, simula ngayon, opisyal na nabuo ang Lurusi Studio. Ako ang CEO at siya ang eksklusibong talent ko. Salamat. Sa mga paglabag ng brand, mahigpit na ipapatupad ng kontrata. Kung ipipilit nilang umatras, idadaan agad sa legal na aksyon. Anong nangyari, President Jiang? Unang araw mo palang bilang CEO. Ganyan ka nakabigat mag-isip. Ikaw pa nga ang mukhang relax. Di mo ba nakita? Trending ka buong araw. Lurusi, nagdeklara ng pag-ibig. Yung mga brand na inendorso mo, nagwala na. Hayaan mo silang magwala. Kaya ko namang bayaran ng danyos. At saka, yung mga kanta mo, kahit 2 lang ang ibenta mo, kaya na itong buhay na studio ng 10 taon. President Jiang, dapat malinaw ang hangganan ng trabaho at personal na buhay. At saka, yung finals ng Masked Singer, bumasag ng record sa ratings. 10 beses na tumaas ang value ni Xiaonan. 3 variety show ang gustong pumirma sa kanya. Anong plano mo? Pahupain muna natin siya. Plano kong palabasin siya ng EP sa susunod na buwan. Ang main song, yung unreleased version ng Mahal na Mahal Kita. Pero bantayan mo siya ng maayos. Isa pa. Ngayong gabi, samahan mo akong makipagkita sa isang tao. Tara na. Sino siya? Si President Zhu ng Xinhua Entertainment. Tulungan mo ako magkunwaris sa isang eksena. Tara. President Zhu. Talagang mabilis at direkta si Diva Lu. Pati sa pag-ibig, ang lakas ng dating. Ito na siguro ang tinatawag nilang genius manager. Sobra ka naman. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Handa ang Xinguang na mag-alok ng dobleng signing fee. Basta bumayag si Diva Lu. Ipili siya ng anumang resources. At ikaw, maaari kang manatiling bayani sa likod ng tablado. Ganito kasi President Zhu. Ako kasi, medyo sakim ako. Gusto ko parehong tao at pera. Kaya mo bang tiyakin na si Jiang Hoshin sa Xinhuang ba, ikaw lang ang masusunod? Mukhang ang pagkikipagkooperasyon natin, wala ng pag-uusapan pa. Ako na ang taya sa pagkain na ito. Waiter, bigyan mo si Boss Zhu ng isang baso ng Lafite 82. Hindi ko alam, Boss Zhu, kung magugustuhan mo ako.
Misyonan, nagtataka ako. Ano ang pinagbabasihan mo para isipin na ang Xinguang ay pipirma ng isang bagong artista na pinasikat ni Lurusi? Dahil kaya kong magdala ng traffic mula sa Masked Singer. Noong gabi ng finals, ang topic views ko ay lumampas ng 1 bilyon. Pangatlo sa trending. At saka, ang password ng song library ni Miss Lu, si Mr. Jiang lang ang nakakaalam. Malaki rin ang ambisyon mo, bata. Kung pipirma ka, sa susunod na quarter ng S Plus Variety Show, permanent slot ang sayo. Tungkol naman sa song library, depende yan sa ipapakita mong sinseridad. Hoy, Bakit? tignan mo ito. Si Lu Rusi ay utak pag-ibig lang. Sige na. Paulit-ulit na lang iisang linya. Imbis na itong binasa mo, mas mabuting isipin mong renewal ng kontrata sa L Jewelry brand. Yung CEO nila, kahapon nag-send ang liham sa assistant ko. Sabi nila, gusto nila muling pag-isipan ang partnership. Ngayong hapon, may meeting din ako sa kanila. Pero, sandali lang. May problema si Xiaonan. Noong victory party kagabi, ni isang patak ng alak, hindi siya uminom at agad umalis. Baka naman... Ano? Siya? Ang public relationship ni Miss Lu ay nakakasira sa brand image. Maliban na lang, kung payagan niyo si Wildgrass na kumanta ulit para sa promotion at maabot ang target, saka lang namin i-renew ang kontrata. Imposible. Ang kanta niya ay hindi marketing tool. Kahit si Mr. Jiang, kailangan may karapatan para magpaka-pride. Ang studio niyo ngayon ay tama ba? Ayon sa akin nalalaman, 32% ng sales ng L brand jewelry nung nakaraang taon ay dahil sa endorsement ko. At saka... Kung malalaman ang problema ninyo sa buhis, ay magiging malaking issue. Miss Lu, lahat ay pwedeng pag-usapan. Sasabihin ko sa'yo, ang ganitong tao, hindi mo pwedeng kausapin ng maayos. Parang galit na galit. Ha? Xiaonan? Xiaonan! Hinahanap kita. Bakit mo hinarap si Mr. Zhu? Mr. Jiang, ayoko lagi maging produkto mo lang. Sabi mo noon, papalakihin mo ako bilang susunod na diva. Pero ngayon, ang tanging nakikita mo lang ay siya. Ikaw? Mas pipiliin ko pang maging produkto ng Xinguang kaysa makita ko kayo na nag-iingayan at naglalambingan. Sabihin natin bubuuin ang personal mong era. Anong ibig sabihin nito? Ang era ko? Sa mata mo, palaging siya lang ang era. Xiaonan! Xiaonan, alam mo ba kung ilang show ang i-delay nila para sa'yo? Nagpuya siya buong gabi. Pero ang gusto ko ay hindi haya. Binibigyan nila ako ng pribadong practice room, pangunahing team ng styling. Hindi palaging nakatago sa loob ng inyong recording studio para maging kapalit. Gusto mong kunin ang kanta? Wala ako! Xiaonan, mas alam ko kaysa sa'yo ang paraan ni Zhu. Hindi talaga niya gustong itagayud ka. Gusto lang niya ang lyrics ni Jiang Ocean. Eh ano na? At least nakikita niya ang halaga ko. Xiaonan! Huwag mo nang habulin. Simula nang sinabi niyang tungkol sa Xinguang, lahat ito ay ebidensya.
Xiaonan, punctual talaga ang guru ah. Pagkatapos pirmahan, ipadala sa akin ang song library files. Ngayong hapon, inaanunsyo ka bilang main star ng Peak Duel. Kailangan ko munang makita ang resource list. Taunang S-Plus variety shows at luxury endorsements at press release na pwede babagsakin si Jiang Haoshen. Ayaw mo rin kopyahin? Ayaw mo rin palaging namumuhay sa kanyang anino, di ba? Kung sisirain niyo siya, Siya ang pumipigil sa'yo. Pirmahan mo na. Ito na ang huling pagkakataon mo. huwag ninyong isipin! Hinuudyok ng Xiangwang Entertainment ang paninirang puri at pagnanakaw. Kompletong ebidensya. Malugod na subaybayan ang buong internet. Ikaw? Kayo? Pinagplanuhan niyo ako? Pinagplanuhan niyo ako? Yung USB ay may virus files. Ang totoong password ay ang birthday mo. Bakit hindi mo pa ako pinasok sa kulungan? Dahil pinangako ko sa'yo. Na ilalabas ka sa industriya. Pero ang kantang ito, Ito yung tanaga na palihim na sinulat para sa'yo. Mula noong unang pumasok ka sa recording studio at nagsimulang magkakamali ng tono hanggang sa panalo mo sa huli, ay tahimik na inirecord ang 2 araw ng lahat ng iyong practice audio at isa-isang inayos ang tono para sa'yo. Mr. Jiang! Nagkamali ako! Miss Lu, sapat na ang yakap. Huwag ka nang umiyak. Ang studio ay 8,000 kada oras. Mag-practice ka na mabuti. Unang tignan mo muna. Rosie. Ang pera para sa recording ngayon, i-add ko sa account mo. At saka, mamayang gabi, pumunta ka sa bahay ko para sa lines. Anong lines? Para sa kasal. Ang official announcement lines. Sa kasal? Tayo na! Sige. Anong nangyari? Nababahala ka pa rin tungkol kay Xiaonan? Natakot akong masaktan siya muli. Ngayon, ginamit siya ng singuwang. Halos maligaw siya. Sige na. Hindi ba niya alam na nagkakamali siya? Binigyan mo rin siya ng pagkakataon. Tiyak na pahalagan niya ito. Ikaw naman, kumusta naman ang Ale Brand Jewelry? Nakipag-usap na ako sa kanila. Pumayag silang mag-renew. Pero ang kondisyon, kailangan kong dumalo sa kanilang promotional event sa susunod. Sa susunod na buwan? Hindi ba yun masama? Punong-puno na ang schedule mo sa susunod na buwan. Walang problema. Gift lang ito ng fans. At para rin ito sa pagunlad ng studio natin. Kailangan natin na mas maraming kolaborasyon. May punto ka. Ibigay mo lang sa akin. Alam kong marami kang pressure kamakailan. Pero ayos lang. Nandito pa rin ako. Magkasama tayo. Oo, basta nandyan si Luciano. Wala akong kinakatakutan. Mr. Jiang! Mr. Jiang! Mr. Jiang! Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin? Wala lang. Lumingon ka na lang. Halika. Ano to? Tanaradan.
Ito ang album plan para sa akin. Ang galing nito. Hindi para sa'yo, para kanino. Ito ang pinagplanuhan namin ni Lou para sa'yo ng maayos. Sana sa album na ito, matibay yung pwesto sa industriya ng musika. Pagsisikapan ko. Hindi ko kayo bibiguin. Naniniwala ako sa'yo. Tingnan mo ang ating maliit na Nan. Magaling kumanta at may angking talento. Mabilis siyang magiging susunod na diva. May tiwala ka ba? Oo. Salamat, Mr. Jiang. Salamat din, Miss Lou. Gagawin ko ang lahat. Sige. Sige. Silipin mo na. May kaunting usapan pa kami ni Lou. Isara mo ang pinto. Woo! 我肯定在700年前就说过爱你，只是你忘了，我也没记起。我肯定在几百年前就说过爱你，只是你忘了，我也没记起。风光没遇过，回头转头还是错。你我不曾感受过，相撞在街口，相撞在街口。你妈没有告诉你，撞到人要说对不起。本来今天好好的，爱人就错过，爱人就错过。 Ay! Tingnan mo si Miss Lou sa entablado. Sobrang ganda, di ba? Oo, siya ang lagi kong hinahangaan. Gagayahin ko siya. Magliliwanag at magpapainit sa entablado. Bukas! Bukas ay sa'yo ang entablado. Magpakasipag ka. Oo, gagawin ko. Gagayahin ko si Miss Lou at magiging sentro ng atensyon. Lorosi! 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 Pakiramdam ko, hindi ko kaya. Ang dami ng tao. Paano ko makalimutan ko ang lyrics? Anong hindi kaya? Hindi ba ang lahat ng pagsisikap mo para dito? Shaunan! Pinakamagaling ka! Maniwala ka sa sarili mo! Nasa baba kami para suportahan ka. Oo nga, ituring mo na lang na ibinabahagi mo ang iyong kasiyahan sa lahat. Mag-relax ka. Sige. "像风一样，你靠近，云都下降，你卷起千丈海浪，我躲也不躲往里闯，你不就像风一样，侵略时傻傻坐下，再宣布恢复晴朗，就好像我们两个没爱过一样。" Sige. Salamat sa lahat. Salamat sa inyong suporta at pagganyak. Ngayong araw, nakatayo ako sa entablado na ito at natupad ang aking pangarap. Gusto kong sabihin, lahat ito ay dahil sa suporta ng dalawang tao.
Mr. Jiang, Miss Lu, kung wala kayo, wala rin ako ngayon. Kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ngayon, gusto kong imbitahan sila upang makasama sa pagdiriwang ng espesyal ng sandaling ito. Maligayang pagdating sa kanilang entablado. Rose! Will you marry me? Sa totoo lang, sa mga nagdaang taon, ang pinakamahalagang tao sa puso ko ay ikaw palagi. Ngayon, gamit ng espesyal na entablado ni Xiaonan, gusto kong itanong sa'yo. Ano yun? Lu Rosie, will you marry me? Marry him! Marry him! Marry him! Oo. Ito ang pinakamagandang sandali sa buhay ko. Salamat sa aking pamilya, aking mga kaibigan, aking mga tagahanga. Salamat sa inyong patuloy na suporta at pakikipagsamahan. Ngayon, magpapatuloy akong magsikap at magdadala ng mas maraming magandang likha sa lahat bilang pasasalamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa lahat. Huwag mong sabihin magaling talaga si Xiaonan ngayon. Ako naman, Karaniwan lang. napakatapat ng kanyang mga salita. Salamat sa inyo, Mr. Jiang at Miss Lu. Ano bang sinasabi mo? Deserve mo ito. Oo nga, kami naman, mula ngayon, iisang pamilya na tayo. Ano man ang gawin mo, palagi kaming susuportahan ka. Oo, alam ko. At hindi bibugiin ang inyong mga inaasahan. Sakay na tayo! Para maging simple lang ito para sa inyo, nagrenta kami ng isang simple sasakyan. Tara na!